Makibahagi ka sa hirap. Tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. May mga araw na gusto nang umatras ni Rina, hindi dahil ayaw na niyang sumunod sa Diyos, kundi dahil napapagod na siyang patuloy na pumili ng tama, habang ang iba ay pinipili ang madali. Hindi naman masama ang mga bagay na tinatanggihan niya, ngunit unti-unti niyang naunawaan. Nawala rin ang mga iyon sa layunin na ginagawa niya. Doon nagsisimula ang tunay na laban. Hindi lahat ng distraction ay kasalanan, pero maraming distraction ang kayang ilayo ang isang kawal sa kanyang misyon. Ang mabuting kawal ay may malinaw na direksyon. Hindi siya nabubuhay para sa kaginhawaan, kundi para bigyang kasiyahan ang kanyang pinuno. Ito ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ang mabuting kawal ni Kristo ay hindi hinahatak ng ingay ng mundo. Hindi siya nabubuhay para i-manage ang lahat ng posibilidad, kundi para tuparin ang ipinagkatiwala sa kanya. Ang kanyang buhay ay nakaayon hindi sa sariling kaginhawaan, kundi sa kalooban ng Diyos na tumawag sa kanya. Ang buhay na kay Kristo ay nangangailangan ng pagtitiis at disiplina. Sa pananaw ng Ebanghelyo, ay malinaw kung bakit posible ito. Hindi tayo naglilingkod para makuha ang pag-ibig ng Diyos. Naglilingkod tayo dahil tinanggap na natin ito kay Kristo. Ang pagtitiis ay hindi paraan para patunayan ang sarili, kundi tugon ng pusong alam kung kanino siya nabibilang. Napagtanto ni Rina na ang pinakamahirap ay hindi ang pagod, kundi ang araw-araw na pagpiling manatiling tapat, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. Ngunit sapat na sa kanya na malaman na ang Diyos ang kanyang pinuno at siya ang nais niyang bigyang kasiyahan. Ano ang mga bagay sa buhay mo na hindi masama, ngunit inilalayo ka sa layuning ibinigay ng Diyos? Paano ka tinatawag ng Diyos na muling ituon ang buhay mo sa Kanya? Panginoon, turuan mo po akong bitawan ang mga bagay na hindi kasama sa iyong layunin. Bigyan mo ako ng pusong nakatuon sa iyo at sa iyong kasiyahan. Panatilihin mo po akong tapat sa laban na iyong ipinagkatiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.